ginamit kong example. This is a existing project. Sige, ako ng pakalman. I-cancel out ko muna ang mga array. So, ito yung interface ng ano mong alay sa ayos ng buhok. Yan. Huwag kayong, pag naka-open ng camera, huwag kayong makakalimot sa sariling kung ano-anong ginagawa ninyo. Ay, mayroon nangungulangot habang nagkaklase eh. Tutungo ng konti at laday yung ano. Ayan. Mayroong halatang-halata mong may kachat na iba habang nagkaklase. Oo, sino kayong naglulutong ngayon? Okay, so ang una ninyong gagawin, madali naman itong gamitin. Ang mahirap dito, mag-encode ng data at magbasa ng plano. Ano? So, i-click mo are, double-click weather properties, ilalabas iyan. Ano? Ayan. So, punta ka dito, hanapin mo ang Asia Pacific, hanapin mo ang Philippines. So, hanapin mo let's say Manila. Although, ito yung default. Nandito yung weather data ng Manila. Pero di ko na yung binabago kasi mainit naman sa Manila. But if you want specific data, punta ka dito sa ASRAE site ating yan. Ito yung ASRAE, i-close muna natin. Ay naku. Dito mo makukita yung data, weather data para sa iyong design. So hanapin mo sa case natin, naklik ko na yung kanina yung Batangas. Halimbawa, sabi ko nga sa inyo, dito na lang ninyo sa Calabarzon itatayo. Gusto mong itayo yung iyong building o yung building mo ay itatayo, saan ba itatayo natin? Sa, kunyari, tumama sa kuha ng Naguin City na Rosario, click mo doon. Yon. So, sa Rosario, ibibigay na sa iyo yung weather data. So, makikita na natin dito yung mga malapit sa kanyang weather reference mo. Ayan. Kasi wala namang ganitong pag-asa eh. Ang hirap, di ba? Ang galing ng ASRAE. Tapos punta ka diyan. Oops. Ba't dito yung nagaganto? Parang lumaki. Sir Michael. Wait lang ha. Hindi ko maipod. Mayroon din sa baba. Aking i-refresh lang. Magbabago ang view. Hindi. Wala na yung compare. Clear na lang natin. Nawala yung scroll lang ko din sa baba eh. Yan. Nakita ko na yung scroll lang ko. So dito natin makikita, di ba, click natin, nabago na yata ang click ko. Kasi nung kinuha ko kanina. So whatever yung na-click ko kanina, napapunta na sa Clark. So parang nag-assign ito na kailangan natin mag-filter pa subik. Accidentally na na-click. So whatever. Dito makikita yung kanyang weather data. Ano kayo yung kanyang dry bulb average. Ano yung kanyang monthly design. O makikita mo diyan. Mas malamig pala sa Clark compare sa Pampanga. Doon na lang muna tayo. Ayan. So, dito natin makikita na diyan yung kanyang, ang tawag natin diyan, hottest month, na diyan yung hottest range. Yung pag sinabi nating hottest range, yun yung temperature difference ng maximum and ang minimum. Let's say sa madaling araw, malamig. Yan. So, kaya hindi niyo ikakatwiran, hindi niyo yan alam na may gayaan pala din eh. Ang alamlaan ninyo ay Google Earth. Pero ang HVAC pala, pag-click ako din eh, magdi-design ako diyan, sa Quezon City. May reference ang data na ako.
Ayaw lang mag-scroll ng ayos. Hindi ko alam kung bakit, may napindot yata akong bago. Pero at the same time, hindi ko naman makita yung ating data kanina. Ano, yan na natin. Ano gari? What's this? Huwag natin pindutin, baka kung ano mangyari sa akin. Ano? So, ibig sabihin, balik tayo din eh. May edit natin yung mga parameter na yan. Ano? So, nadiyan yung ating design. Pwede ka ding mamili diyan. Pero hindi ko na yan ipinababago. So, after ninyo maayos yan, pupunta ka dito sa space. Yung space, this is in reference dun sa kada space dito sa iyong floor plan. Ibig sabihin, halimbawa, 5 kayo, naghati-hati kayo, syempre hati-hatiin ninyo yan. Halimbawa, 5 kayo, o 5 palapag yung building. Siya ang bahalang kumuha ng data. Ano? Ayan. So kukunin mo, halimbawa, aring isang laboratory, anong sukat ng laboratory, kukunin mo. Ayan. That's why it's very important sa inyong building na alam ninyo yung orientation. Alam niyo yung orientation. So halimbawa, ilalagay mo yung floor area. Saan mo kukunin yan ba? Lagay natin room 101. Ano? Ilalagay mo ang floor area. Saan mo kukunin? Bubuksan mo. Kaya importante na hawak, wala pa itong berde-berde ha. Wala pa yung kuwan. Importante na marunong kang mag-AutoCAD. At mayroon ka ng AutoCAD. So, itatype mo lang ang area. Ayan. Hanggang saan ang kuha. Laboratory. Yan. Wala, salang click ni Sir Alan. Yan mo na, nakasama rin. Kunyari lang, tamang basa. Hindi, kasi hindi ko napansin wall na yon. Kunyari na lang, just for the sake ng demo. Yan. Enter. Di lalabas na yun. Nasa ilalim na ang area. Nasaan yung area? Hindi ko alam yung unit. I think naka-millimeter convert ninyo. Makikita mo yung area. Di ba? Kagaling hindi nyo yun alam sa AutoCAD. Ano? Kasi matagal bago mo kunin. Ilang area ang kukunin mo diyan. So, may ilagay mo na diyan yung may ilagay na ninyo. Tapos ilalagay mo ceiling height. Saan mo ito babasahin? Sa plano. Halimbawa, 3.5. Kunyari lang. Anong construction ng building? Let's say heavy construction. User define. Pwede kasing i-define mo or pwedeng iselect mo. Baka yan ay correctional cell. Di ba? Yun ang kanyang requirement. Baka siya ay ang tawag natin dito, conference and meeting. Tapos, after that, di kompleto na. Pupunta ka sa internal. Ano meron ka sa internal? Mga ilaw. Iyong bibilangin. Halimbawa, overhead lighting. So, saan mo titingnan sa iyong plano? In case na wala kang plano, pwede mong i-research ilan bang wattage according sa standard. Kukunin mo sa Philippine Electrical Code. Ano ang wattage o ilang watts kada square meter ang acceptable. So lalagyan mo, let's say 5 for the sake ng discussion. Kung yan ay single ballast, lagay mo ballast multiplier 1. Tapos sa schedule, magki-create ka ng new schedule. Sa schedule, mayroon dito default. Pero ano ba yung sinasabi nating schedule? Ito yung sinasabi natin. Dito ka magagawa ng schedule. Pag kilik natin ito, buksan natin. Ayan. Lalabas yan. Halimbawa, bukas ba ang ilaw ng alas 12 ng gabi?
Punta ka sa 1, bukas ba ang ilaw sa alauna? Sabihin natin ay 0. Di ba? And so on. So bahala ka mag-adjust kung anong ilang kuwan. Malay ko sa alas kuwan, halimbawa ay sa kung i-zero natin itong mga ito, hindi ko na pipindutin, kayo na magpindot. Zero ko, i-zero ko ito. Ngayon naglabasan na sobrang dami ng modern biology. Kung i-offer yan, diga ang magiging priority. Dahil nga hindi na Dahil nga po, ang lagi nilang kinukuha is yung Yan. napipetition during the summer. Malay natin sa 7, let's say sa 7, dahil gising na yung ibang tao, 50% ng ilaw. Kayo mag-a-adjust. Yun yung schedule natin sinasabi. Kasi unlike ng CLTD method, sa isang oras ka lang. Sa half, kaya nga early, kada oras kinukompute niya. Kasi hindi natin alam kung kailan talaga mataas yung ating load. Maliwanag ba yun? Trisha. Ayan. Kayo mag-adjust diyan. Hindi ko trabaho mag-explore sa inyo ng software. Ano? Ang trabaho ko ay imulat kayo kung paano magdi-design ng aircon. At ang pagdi-design ng aircon in my 20 years of experience, aminado ako hanggang ngayon, hindi ko pa alam. I handle so many design project, but still hindi ko pwedeng sabihin ang sarili ko na expert. Kasi meron akong kasamahan ng expertise niya ay offshore HVAC design. Yun sa mga platforms. Yun kasamahan ko sa group. Pero ang dinidesign niya ay yun sa mga offshore. Hindi ko yung kaya. Maybe kaya ko, matagal. Kasi iba ang design consideration. Isipin mo nasa gitna ka ng dagat. Yung sa mga platform. Meron akong eskwela. Ang idinidesign niya, HVAC na barko. Para mas mahirap yung bakit? Yung barko ay natakbo, napunta sa iba't ibang lugar, nag-iiba yung iyong design consideration. Imagine kung gaano kakuhan yung babae yun, nasa Singapore. At siya ay kasama pag nagtetest kasi daw siya madami na pupuntahang bansa. Kasi pag tinesting yung kuwan, barko kasama sa tinetest yung HVAC, baka mamaya pagdating sa Middle East, hindi na nagana hindi na kaya ng aircon. Hindi ka. Di ba kasaya? Kaya hindi ko kaya mag-design yun. Kaya ko lang i-design na yung mga nakatigil na building. Ako'y aminado doon pag yung natakbong kuwan, tapos ang napasok na hangin ay maalat na. Sipin ninyo, ang papasok na hangin ay maalat. Di kaya sa material selection mo, ang sa corrosion prevention mo ay very challenging na. I-close na lang natin na rin. Gayon din dito, yung task lighting, yung electrical equipment, baka diyan ay may mga, ang tawag natin, may mga rep na nakalagay, microwave, ito total mo na lang. May nakalagay diyan people, ito yung na-mention ko kanina, ikuha na natin. Na pula. Ayan. Lalagyan mo halimbawa ng, ano ba ang tao doon? Halimbawa, 50. Lalagyan mo apps. Ayan. Example, schedule ko at lagi nang pumula. Bawa. Hindi pala naka-nums lock. Where is that? Halimbawa, may 20 tao. Sabihin natin stop para makita natin yung illustration. Hindi ka. Ang trabaho ba niya ay office work? Malay natin siya ay athletic. O kita ninyo. 500 plus watts versus halimbawa ang tao ay tawag natin diyan seated and rest around 100 times 5. That's why it's very important na alam ninyo ano ba yung function. Hindi ka lalagyan mo ng schedule, lalagyan mo din ng miscellaneous.
Then sa wall and window, babasahin ninyo yung plano. Hindi kailangan present ito sa lahat. Ano, halimbawa, for the sake ng discussion, pag tinignan natin, let's say itong taas na ito, let's say ito yung north. Let's say ito yung south. So ito yung west, ito yung S. Yan. Nakagayon din naman north, east, west, south. But hindi laging ganyan yung orientation na ng building. Ibig sabihin, pag tinignan ko, aring part na rin, let's say aring yung aking 101, ito lang yung aking outside wall. Saan ako may wall? May wall ako sa west, may wall ako sa south. So pag ginamit ko yung hub, ang dapat lang ang i-open ko lang ay ano nga sabi ko? South at saka nasa ng west. West. Ilalagay mo lang ang area. Let's say kunyari na-compute mo na, sabi natin ang area ay 100. Paano ba i-compute yung wall din ni Didi? Yung haba ng wall, ayoko na magtingin ng sukat. Yung haba ng wall, times yung taas ng wall. Yun ang iyong wall area. Kaya sabi ko sa inyo, matagal dito kumuha ng data. Napakadami yung sleepless night. Yan. Ayos tayo diyan. Kasi hindi mo kaya itong gawin sa isang magdamag. Hindi mo kayang tapusin ang data gathering sa isang linggo. Data gathering alone. Bakit? Mamaya natin puntahan. Lalagyan nyo diyan. Saan mo ikukuha yung mga wall type? I-click mo ito. Kasi lagyan muna natin ang value. Let's say array 50. Hindi mo i-click yung wall type. So kung gusto mo mag-create ng new, so diyan mo ilalagay outside surface. Usually ngayon light na ginagamit. Light. So makikita mo yung absorbability nagbabago. Let's say paltan mo ito. Ito kasi naka-default. Gagamit ka let's say ng ang tawag dito concrete hollow block 4. Lagay mo doon. May airspace ka o gagamit ka ng ang tawag natin gagamit ka ng nawawala walang bricks. Hindi ko makita. Let's say gagamit ka ng bricks. Saan niyo ito nakasalubong nung araw? Sa design sa rep. Kung hindi kayo nag-design sa cold storage, hindi niyo kinonsider ito sa inyong cold storage, sablay ang inyong design. Kasi ito yung nagdi-determine o sa heat transfer din niyo nakasalubong. Yung magiging conduction. Dito sa iyong wall. 'Di ba? Prelim ng kuwan, conduction. Pinag-compute kayo ano yung magiging temperature. Pero sa case nating ito, hindi na temperature ang kinukuha mo. Given na yung temperature mo dito, 24 dito sa loob, sabihin nating 38 dito. Sa ganito kalaking area, sa construction ng wall, ano yung magiging Q na lalampas? Di ba kung gagawin mo mano-mano, kita ninyo. Sa heat transfer, isang problem na yun sa major exam. Determine the amount of heat given the following data. A wall, concrete hollow block, 6 inches. Concrete plaster, 1 inches. Another concrete plaster, 1 inches. What is the Q? Pero ngayon, requirements na lang at isa lang sa requirements. Isa lang ang properties para ma-solve ninyo. Ay samantalang dati isang buo ninyo ang problem. Ngayon component na lang. At the same time,
I-cancel ko na rin para hindi mabago yung aking setting. I-click mo din yung Windows. So, bahala kang mamili ng iyong Windows. Lalagyan mo ng length, lalagyan mo ng width, lalagyan mo ng value. Ayan. So, yan ba, i-click mo yon? Siya ba ay clear? Siya ba ay may outdoor? May glazing ba siya? Ilalagay mo. So, bahala kang mamili. Edi yan. Kung wala, you adjust the value. Cancel natin. And then, lipat ka dito. Meron ka bang rope? Kung wala, wag mo nang pakialaman. Ito ay lalabas laan sa mga upper floor. Then yung iyong infiltration, ilang liter per seconds or anong air change ang kailangan mo. Then yung iyong floor, kung wala, ay di wala. Sabi ko sa inyo, i-consider mo lang siya may floor kapag siya ay yung may mga basement. And then yung iyong partition. So anong lalabas sa inyo? Kunyari, tapos na kayo. Ay, nako. No. Yan. Kunin natin na rin isang kunyari, nasa una, second floor. Ganito dapat ang lalabas sa inyo. Makikita ninyo, ang dami ninyong space. Itong lahat ang nasa second floor. Ibig sabihin, individually, makakagawa kayong lahat ng ganito. Ayos tayo doon, mga kaklase. Parang ang saya, parang forever nang kumuha ng data. Mukha lang yan simple. Actually, that is simple. Kaya lang, ang tawag natin mabuting-ting. Imagine mo, kaya ako, ang ginagawa ko, kahit ako ay may soft copy, ako ay may print out. Sa soft copy, ako nagsusukat. Pero sa print out, ako naglalagay ng markings. Doon ako naglalagay ng notes, kinukulayan ko yan. May highlighter ako, kinukulayan ko, or usually yung stabilo, kukulayan ko halimbawa orange. Ibig sabihin, nakuha ko na ang ganitong data. Green, nakuha ko na ang ganitong data. So kung may ilang data ko, ibig sabihin, doon sa highlighter ko, halimbawa ito, madami akong kulay, kukunin ko ano ba yung mga kailangan natin. Open natin. Halimbawa, internal. Lagay ako. Wall. Lagay ako ng ilang kulay. Yung general mo naman, di mo naman. Lagay ako ng ilang pang kulay o pagguhit. Kasi, sometimes, ikaw ay napapatigil. Bakit ka napapatigil? Halimbawa, internal. Hindi mo alam kung ano nasa room. Anong problema? Lilikdagan ko muna. So makakalimutan ko na. Hindi ko alam. Baka din merong, halimbawa, ospital. Ano ba laman ng ospital? Ay di i-research mo pa. Trabaho ninyong i-research yun. Ariga. Yung wall makukuha mo lahat ng data, sukat-sukat. It's up to you kung paano yung approach. Kailan mo na buting-ting bago ka makapindot, si Sir Alan nga, bago makapindot ng isang plano. Di ba? Ay isa-isa mong sukatin. May nakalagay ka din. Hanapin natin operating room. Gaya nito. Mayroon kang laminar flow ceiling. This one is operating room, I think, kasi nakalaminar ako. Iba ang ginagamit sa operating room. Pagka na rin na nakaharap sa iyong monitor, baka kayo pinagtitimpla pa na kape ng iyong mami habang kayo naggagawa sa gabi. Kaganda, pwede na magpabuo ng dalawang. Baka mamaya wala ako sinasabi magpabili kayo. Baka mamaya mami, bilhin mo daw ako ng bagong computer, yung 3 monitor kasi dalawang monitor.
Kasi pag nagdi-design ka, kahit ako dito, if you observe ako ay dalawa ang monitor. Pag ikaw ay nagdi-design, lagi mong katabi ang Excel. Katabi mo ang Excel. Kasi pag yan ay nilikdangan mo, yan ay makakalimutan mo. Especially pag ikaw ay nagro-routing na ng piping. Kasi dalawang gagawin mo, bill of quantities. Kada gawa mo, reflect mo dun sa iyong Excel. Ang hirap, trabaho na mag-alt-tab. Pag ikaw ay pagod na, sinulat mong kuwan, paglipat mo ng tab, ano nga gayon nakalagay sa akin drawing? Anong sukat? Babalik ka na naman doon sa iyong drawing. Titingnan mo, 2 inches. Saka mo pala i-reflect. Bakit kailangan kuwan? Later on, sa dock sizing, ite-trace ninyo ito para malagyan ninyo. 500 by 300 mm. 500 by 3 mm pero nagbago ang flow. 200 by 200, 300 by 300. 200 by 200. Parang ang hirap gawin, para mas madaling mag-artista na laang. O mag-vlog na lang o kaya i-bash na lang si Sir Alan sa Facebook. Ayan. Ang hirap naman nung itinuturo ni Sir Alan. Yan ganun may ituro pa ko niya madali. Hindi ka? Sabi ko nga sa inyo, yan ganun may ipagawa pa sa engineer ko yun ay madali. Ano ba requirements para pumirma? Halimbawa nito, you must be a professional mechanical engineer para makapag-review ka at makapag-pirma ng planong ito. Ano ba requirements bago maging PME? At least 4 years ka nagpa-practice. And mostly na nag-a-apply ng PME, mga 10 years na ang experience. Sadyang mahirap. Kung yan ay madali, pinagawa na lang yan sa tambay. At gaya ng sabi ko, hindi naman kayo natambay. Kung gusto mo madali, huwag ka din kay Sir Alan. Pwede pa yata naman kayong lumipat. Sinong ayaw na sa akin? Yun, tumaas si Reyes. Ayaw na daw sa akin. Di ba gumayon ng kamay? Sabi ko, sinong ayaw na sa akin? Tumaas siya. Wala mang problema kung ayaw na sa akin. So, lilinyahan ninyo yan. Ganito muna yan pag naglilinya. Bakit ganito muna yan? Kaya ito ginagamit ko kasi sa klase. Ang linya ninyo, hindi kagad yan a-arrive sa ganito. Ganito yung maganda na. That's fine. Kung ang linya ninyo ng ducting ay naka-single line, okay lang yan. The problem with this one, hindi mo makikita or hindi mo mabivisualize yung obstacle. Bakit? Sa dami ng ducting at linyang pinag-uusapan natin, ayan, hindi mo kita kung saan magsasabit-sabit. Kita niyo, ibig sabihin matagal ko na itong ginagamit sa klase, nakatulay na nakatulay ni. Ayan. So baka mamaya hindi lulusot diyan, kailangan mo i-adjust yung iyong ducting. That's why ang ginagamit na ngayon, hindi na masyadong ginagamit ang AutoCAD. Ang ginagamit na natin is Revit. Hindi ko naman kayo i-require gumamit ng Revit. Mas maganda kasing gamitin ng Revit. Kasi sa Revit, sa mga building management software, lahat kung yan ay naka-online, lahat ay may access na. Take note, hindi lang ikaw ang gumagawa ng plano. Imagine kung gaano ka crowded na are. Mechanical pala ang. Ano pa ba, Nadia? Meron pa diyan tubo ng fire protection. Diba? Meron pa diyan tubo ng mga tae. Tubo ng ihi. May supply pa ng tubig. May linya pa ng kuryente. Kaya nga ang kisame ng isang establishment, pagka pangit, bulok ang nagro-routing, kaya ako'y hanga-hanga doon sa magagaling mag-routing sa actual. Napakalinis, tingnan. Pero tumingila ka doon sa bahay ng mga luma, kung saan dumaan yung linya.
Kaya pag nagka-problema, ang hirap i-trace. Parang itong engineering, walang plano ang mga linya dito eh. Kaya makita mo sa Lasa Laber na kung saan. Ito nga hindi naman basher ang Sir Alan ninyo, pero ito napakagandang example. Ginagamit ko kasi itong BSU na example, good example ng bad example. Ayan. Bakit? Tingnan niyo yung ating mga unang nakakabit na aircon, yung mga nasira, window type, ganun kataas sa nakapatong lang sa bintana. Kaya pag ikaw ay nakaupo doon sa malapit sa aircon nung una, sa mukha mo ang buga. Pero pag ikaw ay nakaupo sa may pinto, para kang nasa disyertong luma. O, diba? Ayan, balik tayo dito. So, after ninyo ma-generate ito, na-encode ninyo. Oops. Bakit wala? Punta tayo din sa system. Later, tuturuan ko kayo mag-system. Pero ngayon, yung space muna. Sa isang zone or sa isang system, pwede yung binubuo ng single space, pwede siya binubuo ng multiple space. Tingnan natin, system component. Zone component. Gaya nito, isang zone, binubuo ng dalawang space. The advantage of using ng program, pwede mong laruin, madaling laruin, kung alin ang magkakasama at ano yung magagandang combination, especially kung yun ay magkatabi. Baka pwede kasi na isang unit lang ang gamitin ko para dun sa dalawang space. Especially if I'm going to use a ceiling console. Tingnan nga natin. Hanap tayo din ng example. Hanap lang ako example din sa aking green line. Ayan, kagaya nitong isang ito. Kita ninyo, isang unit, isang fan coil unit, yung berde ang supply, yung berde ang supply, yung green line ang inyong titingnan. Isang unit, ang binibigyan ko ng air condition ko is dalawang space. Aring room na are at aring computer room. Ayan. Diba? Dini sa akin ginagamit na example, yung cyan, yun ay return. Yung dilaw, that is a fresh air supply. Yung pula, yun yung mga nanggagaling sa CR. Kaya usually gusto kong gamitin laging mga inaproban ko hospital mall. Hindi dahil kayo pinahihirapan ko pero parang gayon na nga. Pero kailangan kong sabihin ng polite at mas magandang pakinggan, mas madami kayo dining matututunan. Kahit kayo hindi interesado. Hindi mo kayo interesado, gusto lang naman ninyo yung maging engineer. So pag-graduate ninyo at kayo hindi marunong, kayo ay PME din. Alam niyo yung PME? Pinagbintangang mechanical engineer. Saan ka nakakita ang mechanical engineer din marunong mag-design? So PME, pinagbintangang mechanical engineer. Ay si Sir Alan, PME, yun ay poging mechanical engineer. Sabi ng inay. Yan. Ayan. Kita ninyo, yung mga yan, yan ay ina-adjust mong utay-utay. Hanggang sa makumpleto mo. Pero usually naman, sa case ninyo, kayo ay team na gagawa. Team kayong gagawa. Magtigigisa kayo ng floor. Kung kayo ay madami, let's say 3 floor ang na-approbad. Yung isa ay gagawa ng piping, yung isa ay gagawa ng ducting. Kasi hindi lang yan na diyan, hindi ko lang pinagpatong kasi magiging crowded.
Hahanapin ko yung isang project ko. O, ari naman, piping, tubo naman ang pinatakbo. Ay, di kay kagara ng gayaan. Ano Gabriel, ikaw yung nagko-computer sa inyong bahay, gana rin ako, kaysa ikaw ay ML lang ng ML. Ano John Paulo, ikaw ba'y nag-ML? John Paulo Dres? Hindi po. Ay, hindi. Maniwala naman ako sa yung ginagawa mo sa bahay, bumari. Si Sir Alan ngayon nag-ML. Ikaw po kaya? Kita nyo, Sir Alan nag-ML, nagdodota rin. Kahit tayo magbasa ng well. Ayan. Kaya ako tinatanong. Baka mamaya, kayo kay na first blood na. Kayo mga regular o na first blood na? Yung iba nakarelate. Hindi lang na first blood, sir. Monster kill na. Monster kill na yung iba yata sa inyo. Yeah. Dapat pag ikaw ay nag-ENE, you are mentally, emotionally prepare. Ang pinakamahalaga doon, you are emotionally prepared. Regardless kung gaano ka kagaling. If you are not emotionally prepared, everything at the end of the day will collapse. Ang Sir Alan ninyo ay Team Relax. Alam niyo yung Team Relax? May exam bukas, tayo na lang bumarik. Gayon kami nung araw. But ito ang sigurado ko sa inyo. Kapag may deadline kami, hindi kami nagpe-fail mag-submit sa deadline. We obey first before we complain. Hindi yung dadating kayo sa BSU, dadating kayo sa ME, magre-reklamo kayo na keso dapat gayon, keso dapat ganito. Always remember sa isang pandayan, ang panday ang nasusunod at hindi ang bakal. The process itself is mahirap. If you are not emotionally prepared, magaling ka nga, nagkasiro ka ng isa, wala na, nag-collapse na, anong gagawin? Pupunta sa Facebook, magre-reklamo sa Facebook, maghahanap ng simpatiya ng iba. Sino sila? Sila bagay engineer. Kaya nga sabi ko, lagi ko sinasabi din, ibalik na lang ang eskwela mag-iinom. Before the pandemic, hindi naman gaya ng eskwela namin. Naririnig ko lang kasi first time ko kayo naging eskwela. Ay kami, at before pandemic, yung mga generation noon, ang katwiran ng mga eskwela noon, pagpasado, masaya ang inuman. Pagbagsak, mas masaya ang inuman. Hindi ka? At the end of the day, yung bagsak ninyo, yun ay bagsak, wala magbabago doon. It's about how are you going to respond to that situation. Kaya nga sabi ko sa inyo, wala naman nagsabi sa inyo niya yung madali. Kaya naman kayo nag-ME, bakit? Because of the prestige. Because of the name. Diba? Mag-chat-chat si Gabriel sa babae. Tatanong, ano course mo? Engineering, mechanical sa BSU, pa-humble effect, pero deep inside feeling proud. Diba, Benedict? May ka-chat na ba? Ano course mo? Saka napasok BSU. Yeah, pagayon pala ang BSU. Anong course? Engineering. Bakit hindi mo sabihin? Nako, masteral na sa lahat ng subject. Delikado pa nga mag-doctoral sa ibang subject. Take 3 na sa machine design. Prelim pala sa machine design, parang take 2 na. Diga? Kaya lagi kong sinasabi at the beginning, and sometimes inilalagay ng eskwela sa mud card ko na dini-discourage ko daw. It's not about discouragement. It's about na imulat kayo. In the first place, if you react na negative in that sa aking sinabi and you take out of context kung ano yung aking statement, hindi ka talaga welcome dito. Dahil most of the time, sinasabi ko,
sa EU Benedict, hindi ka papasa sa akin, prelim pa lang. Kung ikaw ay magpapauntog-untog. Di ba? Pero pag nagreklamo, sabi po ni Sir Alan, lagi ka na kami sinabihang, kami ay hindi papasa. Pero tinanggal na yung salitang kung ikaw ay pauntog-untog. Kami yung pauntog-untog lang, yung pa-bounce-bounce lang kung saan dalhin ng kapalaran. Ayan. And if we are going to check itong floor plan na tinitingnan namin, hindi ka ba feeling proud at the end of the day, at the span of 6 weeks, you arrive with this drawing? Maybe not perfect, but you present it na mukhang ginawa ng engineers na hindi ka pagpupula ni Sir Alan. Ano gayan? Mali na nga, pangit pa. Yun lang pasa. Di ba? Ayan. Ako pa naman pag sumagot, bakit hindi nyo tanggapin? Kasi pangit. Sino ka sarang pangit? Ikaw. Yan. Para wala nang, tapos na ang pulong. Kasi kailangan ko pang justification, ayaw ko lang. But inside, that is mali. Halimbawa, this one. This one is mali pa. Bakit ito yung mali? This may cause error. Magkakos ito ng error kasi pag ipinrint mo ito, although sa drawing, kita pa, nakita pa yun sa drawing, pag pinrint mo ng actual, pag pinrint mo ng actual yan, magkakos na yung error kasi yung mahalaga dito yung iyong 32. Nagkaroon ka na ng guhit. Sa blueprint naman, iisa naman ang kulay niya. Lahat yan ay consider yung blue, pinagbintangang blue pero hindi naman talaga blue, sometimes medyo violet or light black. So magkokos siya na error. Kaya yan. Pero hindi mo naman yan magagawa. So anong ginagawa natin diyan? Yan ay ang ginagawa natin. Ayan ay iniipod natin. Iminumove mo yan, utay-utay. Pero hindi biglaan. Kasi pag ikaw ay nagagawan dalas-dalas, inililipat mo yan gayaan. O kaya, mas pinalalabo mo. Pero sa case natin, pinalalabo ko pa. Ang itinitira ko lang na madark as yung mismo mga wall. Ayan. Diba kagarang ikaw nagagawa? Ayan. Ayan, balik tayo dito Kunyari, natapos na ninyo, di nakita natin yung zone. Pupuntahan mo, pipindutin mo yon. I-click natin para makita ninyo, click natin. Click natin. Okay. I-preview natin, lalabas iyan. Diba kagaling 3 araw mong kung manually mong computein. Diyan na kagad, total calling load 77 kilowatt. Di titingin ka na lang sa catalog. Pero ito i-import mo sa Excel. Bakit? Kasi ay sa isang coil. Pag tiningnan mo yung ating plano kanina, yung ating coil, tatatlong chiller ang nagsusupply. At ang chiller ko, nasaan yung kuwan? Nakakabit is chiller data. Where is the chiller data? Ayan. Ang chiller ko ay may capacity na 261. So all in all, ang total load ko is approximately 700. 200 tatlo. That is approximately 700 plus tons of refrigeration or approximately nasa 3,000 o 917 kilowatt times 3, 3 unit.
Pero, pag tiningnan mo kasi, pag naghanap ka sa catalog mo, may makukuha ka mga 500 tonners, 700 tonners na aircon. Pero pag-uusapan natin, yung mga reason bakit hindi ako nagiging dependent, bakit hindi natin kailangan maging dependent sa isang chiller. Kasi problema yun at the end of the day. Para kang tawag natin diyan, para kang nagawa ng ticking time bomb. Kasi pag nasira ang unit mo, automatic, wala nang lahat. Take note, pag inobserve natin, ang connection ng chiller mo ay nakaparallel. So, ibig sabihin, aring chiller na hindi mo alam kung sino ang sinusuplayan. And this arrangement ay pwede natin gamitin na patay ang isa pag mababa ang load kasi ospital naman yan. Hindi naman araw-araw punuan ng ospital. Alam mo yung sakit yan ay season din laang. So most of the time nag-ooperate yan mga around 50% ang load. So pwedeng patay natin itong isa na under yung dalawa. So mini-maintain natin nagkakakuha tayong preventive maintenance. Pag naayos yung isa naman, gayon ng operation, ganyan din sa equipment selection. Pero yung mga bagay na yan, pag-uusapan natin, pagdating natin sa equipment selection. Ngayon, yung assignment ninyo, you explore yung system, yung ating program. Ayan. Para alam ninyo. Ayos na tayo doon. Inoko na lang. Baka magulo ang project ni Sir Alan. Ayos tayo doon. Kaswerte naman ninyo, kayo nakatulog lang na hindi. Habang ako'y nai-stress sa paghahanap ng inyong papel, ma-stress din muna kayo bago kayo mag-break ng pasa. Ayan. Ayos tayo doon. Sinong ayaw na at mag-aartista na lang. Board exam, hiningi sa inyo inyong birth certificate. Para mas madali pa mag-artista, Rabi, no? Hindi kayo nagsubmit. Mas madali pa yata sumikat Hindi kayo log. Ayos tayo doon. So, yun lang muna tayo today. But your assignment is habang wala pa kayong approve na floor plan kasi I will check it maybe this weekend yung mga floor plan and you will receive email na you proceed with this one. Kung wala kayong nare-receive, ibig sabihin the topic is or the proposed floor plan is reject. Hindi na ako nag-survey. Hindi na ako nag-intay. Ayan. Ayos tayo doon. Ako'y nagduda Siya, pa sige. Tamang duda pa ako baka na-misplace dyan. Tamang duda pa ako kung nakawala. You can leave now. Dahil basta lang Thank you very natin much. yung sa table ko. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Po, sir.